Makaigan ilang dekada ng problema ng mga pangunahing lungsod sa ating bansa ang mabigat na daloy ng trapiko. Iba-iba raw ang dahilan tulad ng mas sikip na kalsada, mga walang disiplinang driver at ang malaking volume ng mga sasakyan. Sari-saring solusyon na rin ang naiisip ng gobyerno pero tila wala pa rin katapusan ang problemang ito. Narito ang report. Araw-araw mahigit 2 milyong sasakyan ang bumabagta sa mga kalsada ng Metro Manila. Sa dami ng mga sasakyan, tila nasasakal na ang mga kalsada sa matinding traffic. Bilang solusyon sa problema sa trapiko sa lungsod ng Maynila, ipinasa ang kauna-unahang ordinansa sa ilalim ng Administrasyong Estrada. Nagbabawal ito sa mga city at provincial bus na walang terminal sa lungsod na dumaan sa mga kalsada ng Maynila. Maraming kolorong po eh. At saka, ano nangyayari, pumapark pa sa mga kalye, mga bus eh. Ginagawang terminal yung kalye. Marami na nagsusuhol. Yan ang diyan nag-upisa yung mga cotton caps. Pero 5 araw pa lang pinatutupad ang naturang ordinansa, kaliwat kanan na ang batikos rito. Lumuwag man ang mga kalsada ng Maynila na perwisyo naman umano ang mga pasahero. Unti lang naman yung FX eh, kaya sa bus talaga kami nakakasakay. 5 minutes po, nakakasakay na po ako. Dati? Opo. Ngayon? 15 minutes, 20 po, hindi pa ako nakakasakay po eh. Umapila rin ang maging ang mga driver at bus operator. Hindi raw kasi dumaan sa tamang proseso tulad ng public hearing ang naturang ordinansa. Kaya pinag-aaralan nilang magsampa ng Temporary Restraining Order o TRO sa korte. Ang mandate sa amin ng LTFRB, ng DOTC, is to transport passenger from Quezon City going along Manila up to Pasay. Okay. And we are loop, we are not provincial buses. Provincial buses are required, no, to have terminals. Okay. Kami hindi, garahe. Ayon naman sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, nilalabag ng Maynila ang mga prangkisang inisyu ng ahensya sa mga bus. Hindi rin daw sila kinonsulta bago ipinatupad ang bus ban. Sana ho i-regulate na lang instead of banning the city buses to enter. Pero ayon kay Vice Mayor Isko Moreno, wala silang nilalabag. Hindi namin sila kinausap dahil hindi namin sila kailangan kausap. And it's very clear under RA 7160, which is the local government code of the country, local government code, no? Na isinasaad doon yung police power ng syudad to regulate our roads, avenues, bangketas. Kahapon nagsalita muli si Mayor Joseph Estrada ukol sa issue at sinabing mga kolorum na bus lang ang pinagbabawal nila sa Maynila. Well, ang ban na sa Maynila, ang hindi lang papasukin, yung mga kolorum. May mga prangkisa, papasukin natin. Basta may prangkisa, papasukin, pero yung mga walang, kahit na may prangkisa sila, pero wala silang terminal, hindi sila pwedeng pumarada sa mga kalye. Hindi sila pwedeng basta dampot ng pasahero kung wala doon sa designated na lugar. Kaya naman lalo umanong nalito ang ilang bus operator. Ni-require sa amin ni Consel Sarkal, mag-submit muna kami ng position, proposal namin, yung ikagaganda. Kaya yung statement ni Pangulong Mayor, tingnan na muna natin as a statement. Kasi yung resolution yon in written eh. Sana pending nung yung submission, ilip muna, sabi niya, hindi pwede. Bukod kay ERAP, nauna nang naghain ng Metro Manila Development Authority o MMDA ng posibleng solusyon sa problema ng trapiko sa buong Metro Manila. Simula Agosto, pagbabawal na rin ang pagdaan ng provincial bus sa kalsada ng Metro Manila. Dito na sa bagong Southwest Terminal sa Parañaque magbababa ng mga pasahero ang mga provincial bus galing Cavite at Batangas. Ibinida ni MMDA Chairman Francis Tolentino ang makabagong terminal sa mga bus operator. By monitor ng bus dispatch system para maiwasan daw ang kalituhan. By staging area o garahe rin ang mga bus para hindi raw magsiksikan sa terminal. At wala raw babayaran ng mga operator sa terminal maliban sa ilang pasilidad gaya ng CR. Lahat nito para sa kanila. So nakita nyo, wala nang sisingilin terminal fee. Pero maganda man daw ang layunin ng MMDA na baibsan ang trapiko sa EDSA sa tulong ng terminal, nagre-reklamo pa rin ang mga bus operator. Alam naman sa mga Pilipino talagang nagbabas, mga mahihirap, bakit naman pinubunto nila sa bus? Samantalang ang bus marami na ikinabang, mga public utility, hindi katulad sa mga private. Pero ayon kay Chairman Tolentino, wala na itong atrasan. Ito yung public service eh. Ito yung dapat maisaayos eh ba? Naglabas na rin ang LTFRB ng ban sa mga utility vehicle o UV Express na 13 taon o mas luma pa. Tila mahaba pa magiging usapin
ukol sa solusyon sa trapiko sa mga pangunahing kalsada ng Metro Manila. Pero sinisiguro raw ng gobyerno na aayusin ang problemang ito kasabay ng pagsasaalang-alang sa kapakanan ng mas nakararami.